Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito, ano nga ba ang karunungan ng Diyos? Ano ba ang lihim na karunungan ng Diyos, mga ginigiliw? Alam nyo, ang karunungan na nandito sa mundo, mga ginigiliw, ang karunungan na galing sa mundong ito, sa sanlibutang ito, ay kamangmangan sa harapan ng Diyos, mga ginigiliw. Ito po, kung ang isang tao, ang akala niya sa kanyang sarili siya ay matalino, ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, mga ginigiliw. Alam nyo kung sino ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Mga abogado ng Israel. Mga taong nag-aral ng batas ng Diyos. Sila ay mga abogado, matataas ang pinag-aralan, pero hindi nila nakilala ang pagdating ng Mesaya, mga ginigiliw. Alam nyo, kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, kung ano ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi naihayag nung unang panahon, sapagkat kung alam nyo, mga ginigiliw, na wala ni isa man sa mga tao noon, ang nakakilala ng karunungan ng Diyos, na tagapamahala ng daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan na ito ng Diyos, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi niya po sa 1 Corinto 2, mga ginigiliw, na sabi niya po dito sa 1 Corinto 2:7, subalit ipinapahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una na itinalaga niya para sa ating kalwalhatian bago pa likhain ang mundo, sanlibutan. Wala ni isa man ang nakaunawa sa karunungan na ito, sapagkat kung naunawaan nila, mga ginigiliw, ang mga karunungang iyon, hindi sana nila ipinako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Sino bang nagpapako? Yung abogado ng Israel, yung mga abogado ng Israel, yung mga Sanhedrin, taga-Sanhedrin, yung Supreme Court ng Israel, sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya alam nyo, mga ginigiliw, alam nyo, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito, mga ginigiliw, ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos, gaya ng sinasabi ng kasulatan, nakatala dito sa salita ng Diyos, mga ginigiliw. Ginamit niya ang katusuhan ng karunungan ng mundong ito upang sila ay mabitag, upang sila ay mabitag. Kaya ano ang silbi ng karunungan na ito kung ang karunungan ng sanlibutan ay ginagamit nila sa kasamaan, mga ginigiliw? Sino ba ang mga gumagawa ng kasamaan ngayon sa panahon natin ngayon? Sila yung mga matataas ang pinag-aralan. Sila yung mga magagaling mag-Ingles. Pero ginagamit nila ang karunungan na ito sa kanilang katusuhan. Nabibitag sila sa kasamaan na ginagawa nila, di ba? Sila ay nabibitag. Sila yung mga involved sa mga flood control na ito, mga ginigiliw. Sila yung matataas ang pinag-aralan. Kaya walang silbi ang karunungan ng mundong ito kung ginagamit lamang ng tao sa kasamaan, mga ginigiliw. Walang contentment sa kanila. Ginagamit nila para magpayaman. Ginagagamit nila ito para lokohin ang taong bayan, mga ginigiliw. Sapagkat ang karunungan na galing sa Diyos, mga ginigiliw, hindi mo kayang lokohin ang kapwa mo, hindi mo kayang lokohin ang bansa mo, mga ginigiliw. So yun po, yun ang karunungan na galing sa sanlibutan. Pero ang karunungan na galing sa Diyos, galing sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo kayang
gumawa ng kasamaan, mga ginigiliw, sa iyong kapwa. Yun ang sinasabi niya dito, sapagkat yung karunungan na yon walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, literally, no, sa in today's context, marami pa rin ang hindi nakakaintindi ng karunungan ng Diyos. Mas pinapaniwalaan nila ang kanilang narating, yung kanilang natapos, yung edukasyon na natapos nila, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, marami ang humahamak sa salita ng Panginoon. Marami po ang humahamak. Hindi nila kinikilala ang salita ng Diyos, mga ginigiliw. Bagkus, ang kinikilala nila, ang relihiyon nila, yung naabot nila, yun ang kanilang relihiyon, yung naririnig nila. Hindi sila nagbabase sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, na ito ang tunay na karunungan na galing sa Diyos, na nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Because Jesus Christ is the wisdom of God. No? Kung nasa atin ang karunungan ng Diyos, nasa atin ang karunungan ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng tamang direksyon sa ating buhay. May patutunguhan lahat ng ginagawa po natin. Hindi tayo nabibitag ng kasamaan, kundi ang lahat ginagamit natin ito para sa kabutihan ng ating kapwa, kabutihan ng ating bayan, mga ginigiliw. Maraming salamat po. I hope you are being inspired and encouraged na ito salita ng Panginoon. God bless everyone. I love you with the love of the Lord.